Saan ka na naman bang pupunta? Puna ni Alexa sa anak niyang si Thalia. Gusto ko lang i-relax ang sarili ko, ma'am, at makapag-isip-sip ako ng mabuti sa kung ano bang dapat kong gawin. At saan ka na naman nga pupunta? Doon sa kaibigan mong bakla na wala namang dinulot na mabuti sa'yo kung hindi ang turuan ka kung paano uminom? Ma'am, please, ayoko ng gulo. So please, masyado na po akong malaki para sumunod sa gusto mo. Aba, sumasagot ka na ngayon sa akin porket nakapagtapos ka na? Ma, ayoko ng away. Sabay alis ni Thalia sa harap ng ina. Thalia, nagsasalita pa ako rito. Sigaw ng ina ni Thalia sa kanya. Si Tito Ramon na lang pong sigawan niyo. Tutal yun naman palagi mong ginagawa sa kanya. Sagot ni Thalia sa ina. Naiiling naman si Ramon na nakikinig sa mag-ina. Hiwalay na ang magulang ni Thalia mula nang makulong ang kanyang ama. Maliit pa lang siya nang mag-asawa ulit ang kanyang ina. Mabait naman ang kanyang stepfather pero sadyang malayo ang loob nito dito. Mas gusto pa rin kasi niya ang kanyang ama. Saan ka ba kasi pupunta? Gusto mo samahan na lang kita? Suggest ng kaibigan ni Thalia. Hindi na, baka hanapin ka pa ng jowa mo eh. Ako na lang ang pupunta. Pero kung gusto mo talagang tumulong, baka may maisasuggest kang lugar na marerelax ako. Mahinahon na sabi ni Thalia sa kaibigan. Kung gusto mo talaga na mas makaka-relax ka, dun ka nilang sa probinsya namin. Tsak na hindi ka magsisisi kung bakit dun ka pumunta dahil magugustuhan mo talaga ron. Talaga? Malayo ba mula dito sa Maynilang probinsya nyo? Oo, kailangan pang sumakay ng eroplano bago ka makarating doon. Ganun ba? O sige, gusto ko yun. Saan ba banda yung probinsya nyo? Sa Cagayan de Oro. What? Oh my gosh, ang layo naman. Wala bang mas malapit-lapit? Meron, sa Davao. Taga doon ang nanay ko talaga. Pero sa Cagayan lang ako lumaki kasi taga doon ang tatay ko. Ganun ba? May re-recommend ka ba sa akin sa Davao na pwedeng sumundo sa akin? Abay oo naman, yung pinsan ko. Tatawagan ko lang sila para sunduin ka nila sa airport. Wag na, sabihin mo na lang kung saan sa Davao ang sa inyo. Magre-rent na lang ako ng sasakyan para marating ang sa inyo. O sige, bibigyan na lang kita ng address pero tatawagan ko pa rin sila. Just in case lang na magka-problema ka, masundo ka nila kagad kung saan ka, Thank you, best. You're welcome, Beshi. Nakangiting niyakap ni Thalia si Danica. Saka siya nagpaalam na rito na uuwi na para makapag-empake pa ng mga kakailanganin niyang dalhin. Kinabukasan ay hindi na nagpaalam pa si Thalia sa kanyang ina. Nag-iwan na lang siya ng sulat para dito na magbabakasyon lang siya at babalik din siya pag okay na ang pakiramdam niya. Napakatigas talaga ng ulo. Kahit kailan manang-mana ka talaga sa tatay mong matigas ang ulo. Ayaw nakikinig ng mga payo. Galit na itinapon ni Alexa sa basurahan ang note na iniwan ni Thalia sa kanya. Hayaan mo na kasi ang anak mo. Malaki ng anak mo, Han. At kaya na niyang sarili niya. Hanggang ngayon ba naman wala ka pa rin tiwala sa anak mo? Hindi naman sa ganun, Han, pero kasi ibigay mo na sa kanya ang kalayaan niya, Alexa. Kaya nang magdesisyon ni Thalia. At isa pa, kaya niyang mabuhay kahit wala siya sa poder mo. Kaya nagkakaganyan ng batang yan dahil palagi mong kinakampihan. Bulyaw ni Alexa kay Ramon. Hindi naman sa kinakampihan ko siya, Han. Ang akin lang ay kaya na ng anak mong sarili niya. Kaya bigyan mo siya ng kalayaan. Huwag mong hayaan na tuluyan ng mawalang respeto ng anak mo sa'yo. Paalala ni Ramon sa asawa niya. Hanggang buntong hininga na lang si Alexa na nakikinig sa asawa niya. O ano, ready ka na ba? Oo, best. Salamat Akala ko hindi ka nasasama sa akin. Wala yun. Pwede ba naman kitang pabayaan? Ikaw pa. Malakas ka kaya sa akin. Saka parang na kitang kapatid. Salamat talaga, best. Oh, tama na ang drama. Pumasok na kayo sa loob. Baka maiwan pa kayo sa eroplano. Mabilis na nagpaalam si Thalia sa tita Frida niya. Ganoon din si Danica. Bye, ma. Bye, anak. Mag-iingat kayo ron, ha? Opo, ma. Opo, tita. Sabay na sagot ni Danica at Thalia sa ina ni Danica. Mabilis lang na lumipas ang oras. Nasa Davao na sila Danica at Thalia at kasalukuyan na silang nakasakay ng taxi papunta sa bahay ng lola ni Danica. Naku apo, ang laki-laki mo na talaga. Dalagang-dalaga ka na talaga.
At sino naman itong napakagandang dalaga na kasama mo? Nakangiting ani ng matanda kay Danica. Naku Lola, si Talia lang talagang nakikita niyong maganda. Paano naman ako? Tila nagtatampong ani ni Danica sa lola niya. Ikaw talagang bata ka. Abay syempre maganda ka rin naman. Si Lola talaga. Joke lang po. Siya po si Talia, kaibigan ko sa Maynila. Gusto niya raw kasi magbakasyon kaya dito ko siya dinala dahil alam kong marerelax siya rito. Nakangiting sabi ni Danica. Naku ate Danica, siguradong mag-i-enjoy siya rito dahil maraming pogi dito sa lugar namin. Sabi ni Jemboy na nakangiti pa sa kanila. Apo, hindi lalaki ang ipinunta nila rito. Ano ka ba naman? Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Nako, okay lang po, wala pong problema. Nakangiting sabi ni Talia. O di ba Lola, okay lang kay ate ganda? Ay ang batang to talaga. Lumulusot pa talaga oh. O siya sige na, iakyat mo na sa itaas yung mga dala nila. Doon sila sa malaking kwarto. Opo la. Kaagad na umalis sa Jemboy at dinala ang mga maleta nila Danica at Talia. Pinasunod na rin ng matanda si Talia at Danica sa taas ng bahay para makapagpahinga pa ang mga ito. Ano bes, nagustuhan mo ba rito? Tanong ni Danica sa kaibigan, sabay bukas niya sa bintana ng kwartong yon. Wow! Oh my gosh, totoo talaga to best. May dagat pala rito malapit sa inyo. Manghang sabi ni Talia. Eto naman parang hindi ka pa nakakakita ng dagat sa reaksyon mo. Natatawang sabi ni Danica. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Talia. Ay, sorry. Nakalimutan ko hindi ka nga pala hinahayaan ng mami mo na kung saan pumunta. Mahinahon na ani ni Danica. Hindi ko nga alam kung bakit ang higpit ni mami sa akin eh. Kahit sinusunod ko naman ang lahat ng gusto niya mula ng pagkabata. At kung ano man yung na-achieve ko sa school, parang baliwala lang sa kanya. Nakakaingit ang ganitong buhay katulad mo. Hindi nga kayo mayaman. Masaya't nakakausap niyo naman ng maayos ang magulang niyo. Malungkot na sabi ni Talia. Habang ang tingin niya ay nandoon sa malawak na dagat. Oh my gosh, besto! Tignan mo yung lalaki na naglalakad sa dalampasigan. Sa tingin ko ang gwapo niya. Medyo malayo tayo pero alam ko gwapo ang isang yan. Nakataas pa ang isang kilay ni Danica. Tumigil ka nga. Paano naman naging gwapo sa paningin mo yan? Halos hindi na nga natin makita ang mukha niya eh. Reklamo ni Talia na tinawanan naman ni Danica. Alam ko, gusto lang kitang patawanin. Sobrang seryoso mo kasi habang nasa dagat ang tingin mo. Gusto mo maya-maya ligo tayo dyan? Wag muna ngayon. Gusto ko munang gumala rito sa lugar nyo. Sasamahan mo naman ako, hindi ba? Oo naman, ikaw pa ba? Nakangiting sabi ni Danica. Napangiti na lang din si Talia. Si Talia Robles, o kilala ng karamihan na Tali ay anak ng isang mayaman. Dahil dalaga at binata pa lang ang magulang niya, ay may kanya-kanya ng negosyo ang mga ito. Kaya nakukuha ni Talia ang lahat ng gustuhin niya. Spoiled din siya sa kanyang ina. Palagi siyang pinagsasabihan nito pero lahat ng kailangan niya ibinibigay sa kanya. Pero sabi nga niya, hindi pera ang makakapagpasaya sa kanya kung hindi ang atensyon ng kanyang ina. Para kasing walang pakialam sa Alexa sa nararamdaman niya ayon sa obserbasyon niya. Alam mo best, tingin ko naman ay mahal ka naman ni tita. Pero ayaw niya lang na ipakita sa'yo dahil hindi naman siya magkakaganyan kung hindi ka niya mahal. Mahinang ani ni Danica sa kaibigan niya. Huwag na lang natin siyang pag-usapan best. Pwede ba tayo maglakad-lakad na lang sa dalampasigan? Oo naman, bakit hindi? Alika na, para makita mo kung gaano kaganda dito sa amin. Mabilis na bumaba ang dalawa at nagpaalam na maglalakad lang sila sa dalampasigan. Samantalang nagtatawa na naman si Lyndon at Joshua habang naglalakad. Yung totoo bro, wala ka ba talagang gusto kay Doktora Rina? Mabait naman yun, di ba? Tsaka sa pinapakita niya sa'yo, halatang may gusto siya sa'yo. Alam ko, pero tanging kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Kilala ko na si Rina mula pa noon kaya alam niyang hinding-hindi ako magkakagusto sa kanya. Sagot ni Lyndon sa kaibigan niya. Oh, ikaw ang bahala. Basta kung sa akin siya magkakagusto, edi akin na lang siya. Oo naman. Kung saan kayo masaya, susuportahan ko kayong mga kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Lyndon sa kaibigan niya.
Dahil may kausap pa si Danica, ay nagpa siya si Talia na maglakad-lakad na lang muna para hindi niya maistorbo ang kaibigan. Nakayuko na naglalakad si Talia. Nasa buhangin ng mga mata niya kaya hindi niya nakita ang mga mata ng mga taong nandoon. Wow bro, chicks! Turo ng mga lalaki kay Talia na abalang nakatingin sa buhangin na nakadikit sa paa niya. Oo nga no, ang ganda ng babae oh. Siguro hindi yan taga rito. Matagal na ako rito kaya kilala ko ng mga taga rito. Sigurado akong bago ang isang yan dito. Sabi pa ng isang lalaki. Napalingon naman sila Joshua at Lyndon sa kung saan ang babae na tinutukoy ng mga lalaki. Nakatalikod si Talia kaya hindi nakita ng magkaibigan ang mukha nito. Sa tingin mo, maganda kaya talagang babaeng yun bro? I don't know. Ba't di mo subukan na puntahan siya nang makilala mo? Walang ganang sabi ni Lyndon sa kaibigan. Kaya napaismid naman si Joshua sa sinabi ng binata. Best! Sigaw ni Danica dahilan para mapalingon ng dalaga. Nilipad ang buhok ni Talia ng hangin kaya kitang-kita ng mga nandoon ang buong mukha ni Talia. Bro, baka matunaw yan sa kakatitig mo. Puna ni Joshua kay Lyndon na walang kurap na nakatingin kay Talia habang kausap nito si Danica. Simple, but she's really beautiful. Nakangiting bigkas ni Lyndon. Namangha naman si Joshua na nakatingin sa kaibigan niya. Unang pagkakataon kasi na narinig niya ang kaibigan na pumuri ng isang babae. Uy bro, ikaw ba talaga yan? Sinalat pa ni Joshua ang noo ng kaibigan niya na nakatulala kay Talia. Hey, what are you doing? Tinapik ni Lyndon ang kamay ng kaibigan niya na ikinatawa nito. Sinasalat ko lang ang noo mo kung totoo ba talagang okay ka lang. Sa tingin ko naman mukhang okay ka naman. Siraulo ka talaga. Oh, bakit naman kasi kung makatitig ka dun sa babae para mo na siyang huhubaran? Nakangising aso, nasabi ni Joshua. Kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip mo, tayo na nga. Nauna nang umalis si Lyndon habang nakasunod naman ng naiiling na si Joshua sa kaibigan niya. Best, pansin mo bang atmosphere sa paligid? Tanong ni Danica sa kaibigan para kasing may nakamasid sa kanila. Bakit? Anong meron? Gusto kong simoy ng hangin dito sa inyo. Ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko. Nakaka-relax sa nararamdaman ko. Sana darating pa ang araw na magiging okay na ang lahat. Mahinahon na sabi ni Talia habang naglalakad. Magiging okay rin kayo ni tita balang araw. Huwag muna siyang isipin mo. Pumunta ka rito para mag-relax, hindi para ma-stress. Paalala ni Danica sa kaibigan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Walang araw na sinayang si Talia. Lahat ng may magagandang tanawin sa Davao ay pinuntahan niya kasama si Danica at pinsan nito. Dahil marunong namang mag-drive si Talia, ay nagrenta lang siya ng sasakyan para mabilis nilang mapuntahan ang gusto niyang lugar na pupuntahan. Ano, nag-i-enjoy ka ba? Masiglang tanong ni Danica kay Talia. Sobra best, salamat sa iyo ah. Okay nang pakiramdam ko ngayon. Nakangiting sabi ni Talia. Naku wala yun, sabi ko naman sa'yo marerelax ka rito eh. Nag-flip hair pa si Danica na ikinatawa ni Talia. Hanggang sa isang araw habang nagdadrive si Talia, ay bigla na lang may kung ano ang pumutok sa likuran niya. Kaya mabilis sa pinahinto niyang sasakyan at bumaba para makita kung ano ang nangyari at ganun na lang ang pagsapo niya sa kanyang baba nang makitang pumutok ang isang gulong ng sasakyan na minamaneho niya. Buisit, anong gagawin ko rito? Marunong lang ako magmaneho pero hindi naman ako marunong magpalit ng gulong. Reklamo niya sa kanyang sarili. Kinuha niyang cellphone para sana tawagan si Danica pero napatawa na lang siya nang mag-shutdown ng battery niya. Pag minamalas ka nga naman ano? Bakit ngayon pa? Napakamot na lang si Talia sa noo niya dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nakasandal sa upuan sa loob ng kotse si Talia hanggang sa lumabas na siya ulit para magtingin-tingin sa labas baka sakaling may makita siyang tao. Inabot na ng ilang oras si Talia kung saan siya nasiraan ng gulong pero wala pa ring sasakyan na dumaraan sa kinaroroonan niya. Ano ba namang lugar to? Nakailang ihi na ako pero wala pa ring sasakyan ang dumaraan rito. Ayoko namang dito matulog dahil takot ako sa multo. Hapon na kasi, papawala na ang araw pero wala pa ring nakatulong kay Talia.
Samantalang sa shortcut naman dumaan si Lindon para mabilis na makarating sa Sitio San Vicente. Walang masyadong dumadaan sa daan na yon, kaya alam niyang hindi siya matatagalan sa pag-uwi. Napakanta pa si Lindon na sumasabay sa music na pinatutugtog niya sa loob ng kanyang kotse. Pero agad siyang napahinto nang makitang may sasakyan ang nasa daan. Nakaidlip saglit si Talia habang naghihintay na may tutulong sa kanya. Kaya hindi niya nakita ang paghinto ng kotse ni Lindon sa likuran ng sasakyan. Isang mahinang katok ang nagpagising kay Talia. Naalimpungatan siya kaya mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at inaninag ang taong nasa labas. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Lindon nang makita kung sinong babaeng nasa harapan niya. Miss, are you okay? May problema ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Hindi ka dapat magtagal rito dahil delikado sa lugar na ito. Kaagad na sabi ni Lindon nang mabalik na siya sa wisyo. Mabilis naman na nagsitayuan ng mga balahibo ni Talia dahil sa narinig. Yung gulong ko kasi pumutok at dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong, kaya ako na-stuck dito. Pwede mo ba akong tulungan? Kanina pa kasi talaga ako nandito eh. Pasensya ka na't maaabala pa kita. Hinging tawad ni Talia sa binata. Maggagabi na kung papalitan pa natin ang gulong na yan. Tsaka kung gagabihin na tayo rito. Ganito na lang. Babalikan ko na lang yan bukas at sumabay ka na sa akin para maihatid na kita sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Sa gwapo kong to, hindi ko yan magagawa sa'yo. Nakangiting ani ni Lindon habang namumula naman si Talia dahil sa kakaibang ngiti ni Lindon sa kanya. Pero pinigilan niyang sarili para hindi kiligin sa kakaibang ngiti ng binata. Hindi ba mawawala ang sasakyan na to? Hindi kasi sa akin to. Baka mapano to nirentahan ko lang to. Mahinang sabi ni Talia. Huwag kang mag-alala, hindi yan maaano dito. Basta dalhin mo lang yung mga importante mong gamit. Kaagad naman na kumilos si Talia at kinuhang lahat ng importante niyang mga gamit. Dito ka pala nakatira? Kaagad na tanong ni Lindon nang huminto sila sa malaking bahay ng lola ni Danica. Oo, pero hindi sa amin yan, sa lola ng kaibigan ko. Nagbabakasyon lang ako rito kasamang kaibigan ko. Thank you nga pala sa paghatid sa akin . Sabay labas si Talia sa sasakyan. At akmang isasara na niyang pinto nang magsalita si Lindon. Hey miss, wait, may I know your name? Mabilis na sabi ni Lindon. Thalia Robles. Ako naman si Lindon Dominguez. Thank you ulit Mr. Dominguez. Tumangulang si Lindon at may masayang ngiti na umalis na. Wow, masaya ka yata ngayon . May nangyari ba? Bungad ni Danica sa kaibigan niya nang makapasok ito sa loob ng bahay. Meron talagang nangyari best at hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Really? Ano ba yun? Excited na tuloy ako. Nakangiti pang sabi ni Danica. Well, nasiraan lang naman ako ng gulong doon sa shortcut na dinaanan ko. At ang malala dahil hindi ako marunong magpalit ng gulong, kaya ayun, akala ko doon na ako matutulog. Gosh! Nakapikit pa siya habang nagsasalita. Pasensya ka na best hindi na kita nasamahan pa. Ano ka ba, wala yun. Importante din ang lakad mo kaya okay lang. Saka may tumulong naman sa akin para makauwi ako O talaga? Sino naman? Naniningkit ang mata ni Danica na nakatingin sa kaibigan. Pero nginitian lang siya ni Talia, kaya mas lalo pang naningkit ang mata ni Danica. May tinatago ka sa akin Panunokso ni Danica sa kaibigan. Wala, ano ka ba? O sige na, magbibihis na ako dahil ang lagkit ko na Tumangulang si Danica kaya umakyat na si Talia sa taas kung saan nandoon ang kwarto nila. Mabilis lang na nagdaan ang mga araw. Mula nang makilala ni Lindon si Talia ay hindi na ito mawala sa isip niya. Aba, himalat palagi ka na nakangiti ngayon Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Walang ganang tanong ni Lindon sa kaibigan niya. Wala akong trabaho kaya nandito ako. Ikaw wala ka bang lakad? Himala at ilang araw ka nang hindi nagayaya sa akin. Wala akong ganang gumala ngayon Pwede mo ba akong samahan mamaya? Wala kang ganang gumala pero gusto mong samahan kita? Saan tayo pupunta? May bibisitahin tayo. O talaga? Sino? Si Doktora Rina? Hindi. Basta, malalaman mo mamaya. Napamaang na lang si Joshua sa isinagot ni Lindon sa kanya.
Pagdating ng gabi ay pormadong-pormado na si Lindon. Panay pang tingin niya sa kanyang sarili sa salamin. Nag-perfume na rin siya ng bago niyang biling perfume. Galing pa yun sa Europe at napakabango nito. Banayad sa ilong ang bango na alam niyang magugustuhan ng kahit na sino. Woo! Ikaw ba talaga yan, bro? Ni pamporma natin ngayon ah. At wag mong sabihin na manliligaw ka ha. Nabili mo na ba ang pinabili ko sa'yo? Tanong ni Lindon sa kaibigan na hindi pinansin ang sinabi nito. Oo, nasa kotse. Mabuti naman kung ganun, aalis na tayo. Nauna nang naglakad si Lindon. Nakasunod naman si Joshua sa kaibigan. Pagdating nila sa tapat ng bahay kung saan si Talia nakatira, ay mabilis na lumabas ng kotse si Lindon. Bit-bit ang bulaklak na pinabili niya sa kaibigan at sumunod naman si Joshua sa kanya. Best, may bisita ka. Ikaw oh. Hindi mo sinasabi na may kaibigan ka palang ubod ng gwapo ha? At saan mo naman siya nakilala? Umamin ka nga sa akin. Ano ka ba? Wala akong tinatago sa'yo. Sino yung lalaki na nasa baba at may dala pang bulaklak? Kaagad naman natigilin si Talia sa narinig. Pero nag-deny pa rin siya. Alam niya kasi natutuksohin na naman siya ni Danica. Oh, napadalaw ka yata. Salamat pala ulit dun sa pagpalit mo ng gulong nung sasakyan na nirentahan ko ah. Wala yon. How are you? You look so beautiful. Puri ni Lindon na kaagad namang ikinapula ni Talia. Thank you. Kimi pa siyang ngumiti sa binata. Tumagal ng halos 4 na oras ang pag-uusap ng dalawa. Kaya napakamot na si Joshua sa noo niya. Matagal pa ba silang matatapos dyan? Lalanggamin na ako rito sa kakahintay kay Lindon. Reklamo ni Joshua. Bakit kasi hindi ka nilang umuwi na lang sa inyo? Malapit lang naman kayo rito sa amin. Di ba ilang bahay lang ang pagitan natin? Kaysa magreklamo ka dyan. Punan ni Danica sa kaibigan ni Lindon. Ikaw naman kasi. Kung pumayag ka sana na ligawan kita, sana hindi ako lalanggamin dito sa kaswitan ng dalawang yan. Natawa naman si Danica sa sinabi ni Joshua. Kasi naman, hindi ang katulad mong type ko. Ang layo mo kaya sa gusto ko sa isang lalaki. O bakit? Gwapo rin naman ako, hindi ba? Lamang nga lang ng 10 paligo si Lindon sa akin. Dahil sa sinabi ni Joshua, ay hindi na napigilan pa ni Danica ang mapahalakhak. Kaya nakuha niyang atensyon ng dalawang seryosong nag-uusap. Paano? Uuwi na kami ah. Babalik ako rito ulit sana, andito ka pa. Magiging busy na kasi ako simula bukas eh. O kung gusto mo, pwede ka naman pumasyal sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Pwede ka rin gumala sa bahay. Isama mo na lang si Danica. Sige, pag-iisipan ko. Salamat sa bulaklak. You're welcome, Miss Beautiful. Nag-init tuloy ang mukha ni Talia dahil sa sinabi ni Lindon sa kanya. Nagdaan pa ang mga araw. Mula nang pumunta si Lindon sa bahay ng lola ni Danica, ay hindi na nakabalik pa ulit ang binata ron. Namimiss mo na siya no? Panunokso ni Danica sa kaibigan niya. Tumigil ka nga riyan. Bakit ko naman siya mamimiss? Best, hindi mo man aminin. Alam ko naman na may pagtingin ka na rin kay Lindon. Sino ba naman kasing hindi mai-inlove sa lalaking yun eh? Porma palang ulam na. Sabay tawa ni Danica. Napangiti na lang din si Talia sa kapilyahan ng kaibigan niya. Hello, I'm back! Sigaw ng isang babae pagpasok pa lang niya sa isang gusali. Good morning ho, doktora. Mas lalo po yata kayong gumaganda ngayon ah. Puri ng isang staff sa naturang ospital. Thank you, Clint. Kamusta ka na? Okay naman po, Dok. Namumula pa ang mukha ng binata na parabang nahuli ng crush niya. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Ang CEO ba'y nandito? Yes po, Dok. Nandito na po siya. Okay, thank you. Mauna na muna ako ha? Pumasok sa elevator si Rina at pinindot ang last floor kung saan nandoon ang opisina ng CEO. Si Doktora Rina Saavedra ay siya ring Vice President kung saan siyang pumalit sa kanyang ama bilang Vice President sa LDP, Group of Companies. Kaya hindi niya naiwasan na magkagusto kay Lindon dahil noon pa lang ay magkakilala na ang dalawa at noon pa man ay close na sila. Hey! Good morning! Kaagad na sigaw ni Rina nang makapasok siya sa opisina ni Lindon. Kaagad naman na natigilan ng binata nang bigla na lang siyang yakapin ni Rina. I missed you! Malambing na ani ng dalaga kay Lindon. Hindi naman nakagalaw si Lindon nang yakapin siya kaagad ng dalaga.
Hey, kailan ka ba dumating? Sabay kalas niya sa yakap ng dalaga. Kung noon ay okay lang sa kanya na niyayakap siya ni Rina, ngayon ay iba nang nararamdaman niya. Para bang takot siyang may makakita sa kanila. Hey, what happened? Para ka namang takot na may makakita na niyayakap kita? Nakangiting ani ni Rina sa kaibigan. I'm sorry, nabigla lang ako. Palusot ni Lindon sa dalaga. Okay. Umupo si Rina sa tapat ni Lindon at tinitigan ng binata na animoy matagal na niya itong hindi nakita. Agad namang nanailang si Lindon sa paraan ng pagtitig ni Rina sa kanya. Gusto mo ng snacks? Baka gutom ka na, magpapabili lang ako sa sekretarya ko. No, it's okay, hindi pa naman ako gutom. Okay. Bumalik na si Lindon sa ginagawa niya habang si Rina ay nakabantay lang sa binata habang may ginagawa ito. Pagsapit ng hapon ay umuwi na si Lindon. Nakisabay naman si Rina sa kanya kaya pinabayaan na lang niya ito. Lindon, pwedeng sa bahay mo na lang ako idiretso? Namiss ko na kasi ang luto mo please? Nagpapakyut pa ang dalaga sa binata. Kaya walang nagawang binata kung hindi ang pumayag na lang sa gusto nito. Pagdating sa bahay ay kaagad na bumaba si Rina sa kotse at pumasok sa bahay ni Lindon. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas gusto mo ritong tumira kaysa dun sa malaking bahay mo sa subdivision. Mas nare-relax ako pag nandito ako sa bahay ko umuwi. Maingay si mami sa kakaputa kung kailan ba ako mag-aasawa. Wala sa sariling sagot ni Lindon. Ba't di ka pa kasi mag-asawa? Ang swerte ng babaeng magugustuhan mo dahil mabait ka at responsable. Kaya tiya kung hindi siya magsisisi kung magpapakasal siya sa'yo. May nagugustuhan ka na ba? Meron na. At gusto kong pakasalan siya kagad pag sinagot na niya ako. Oh really? Yup. Pero hindi ko alam kung magugustuhan din ba niya ako. Actually, magdadalawang linggo na ang lumipas mula nang huli ko siyang nakita. At namimiss ko na siya pero pinipigilan kong sarili ko para hindi ko siya makita. Hindi ko kasi alam kung tulad ko ay gusto rin ba niya ako. Sabay buntong hininga ni Lindon. Sino ba kasing babae yan? Sabihin mo sa akin para matulungan kita sa kanya. Kampanting sabi ni Rina at nakangiti pa ito habang naghihintay sa sagot ng binata. Her name is Talia and she's beautiful inside and out. Nakangiti pang sabi ni Lindon habang ini-imagine ang mukha ni Talia. Nakapikit siya kaya hindi niya nakita ang pag-iba ng ekspresyon sa mukha ni Rina. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Rina sa dibdib dahil sa sakit na nararamdaman niya nang marinig ang sinabi ng binata. Pilit na pinipigilan niya ang sarili na hindi bumagsak ang mga luha niya dahil sa sakit. Ang akala niya kasi ay mahal din siya ng lalaki tulad ng nararamdaman niya pero mali pala siya. Hey, are you okay? May nararamdaman ka ba? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Lindon. Okay lang ako. Pwede ko bang makita yung babae na sinasabi mo? Pilit pa siyang ngumiti sa binata. Sure, bukas ay dadalaw tayo sa kanila. Namimiss ko na rin siya sige pa paano, babalik na lang ako rito bukas ha. Nakalimutan kong may gagawin pa pala ako sa bahay. Mabilis na umalis si Rina sa bahay ni Lindon at mabilis na pumara siya ng taxi. Puiset! Sigaw ni Rina sa loob ng taxi. Kaya nagulat ang driver sa ginawa niyang pagsigaw. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Tanong kaagad ng driver kay Rina. Sa tingin mo ba okay lang ako? Pwede ba? Yung pagdadrive mong atupagin mo. Huwag akong bantayan mo. Galit na ani ni Rina sa driver ng taxi. Napatahimik naman ang driver sa sinabi ni Rina. Pagdating niya sa bahay nila ay doon ibinuhos ni Rina ang sakit at galit niya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kayang mahalin ni Lindon. Iha, what's wrong? Ano ba itigil mo nga yan? Mauubos mo yung mga gamit sa ginagawa mo. Ano bang problema at nagkakaganyan ka? Ma'am, anong gagawin ko? Ginawa ko ng lahat para lang mapansin niya pero bakit iba pa rin ang gusto niya? Umiiyak na sabi ni Rina sa kanyang ina. Hanggang buntong hininga na lang si Laura dahil hindi niya rin alam kung papaanong matutulungan ang anak niya. Kinabukasan, tulad ng pangako ni Rina, ay pumunta ulit siya sa bahay ni Lindon para samahan ito sa bahay nila Talia.
Isang mamahaling bulaklak ang dala ni Lindon para kay Talia. Habang nagngingit-ngit naman sa galit si Rina dahil sa selos. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili para hindi makita ng binata kung ano ba talagang totoong nararamdaman niya. Day! Diyos ka, Day! Nandyan nang matagal mo nang hinihintay. Akala ko makakauwi na lang tayo ng Maynila, hindi pa kayo magkikita ulit eh. Kinikilig na sabi ni Danica sa kaibigan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nandito si Lindon? Baka sa boses ni Talia ang saya. First time kasi niya na may lalaking nakalapit sa kanya at nanliligaw pa. O diba sabi ko sa'yo hindi ka matitiis dun eh. Marahil busy lang siya sa trabaho niya, kaya hindi na siya nakabalik pa rito. Pag-cheer up pa ni Danica sa kaibigan. Magbihis ka na at puntahan mo na siya sa baba. Iniwan na ni Danica ang kaibigan sa kwarto nila para makapagbihis ito. Hi! Nahihiyang bati ni Talia sa binata. Hi! Flowers for you. Thank you. Maupo ka. May kasama ka pala. Ah yes, actually gusto kanya makilala. Nabanggit ko kasi sa kanya ang tungkol sa'yo. Siya pala si Doktora Rina. Kaibigan ko rin. Eto naman si Talia. Siya ang sinasabi ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Lindon. Hello, hi. Sabay na bati ng dalawang dalaga. Nagkangitian pa sila. So, ikaw palang sinasabi nitong kaibigan ko na nililigawan niya. Saang angkan ka ba galing? Alam mo bang may girlfriend na itong si Lindon? Kaya kung ako ikaw, hindi na ako magpapaligaw pa sa kanya. Agad na sabi ni Rina. Rina, what are you saying? Anong girlfriend? Alam mong wala akong girlfriend. At sino nagsabi sa'yo na may girlfriend ako? Galit na sabi ni Lindon. Si Talia na nakikinig ay biglang nanlamig. Hindi niya alam kung sinong paniniwalaan niya at kung bakit yun ang sinabi ng babae sa kanya. Ako ang girlfriend mo. Matagal mo na akong girlfriend pero ayaw mo lang na malaman ng mga tao na girlfriend mo ako. Matapang na sabi ni Rina. Dahil sa narinig ay biglang nagdilim ang mukha ni Lindon at walang ano-ano na kinaladkad palabas ng bahay si Rina. Lindon, nasasaktan ako, ano ba? Nagpupumigla si Rina sa mga kamay ni Lindon pero hindi siya makawala dahil sa lakas ng lalaki. Pagdating sa labas ay saka palang pabalibag na binitawan ni Lindon si Rina. Batid niya ang galit ng lalaki na kailanman ay hindi niya pa nakikita. What are you saying again? Girlfriend kita? Ha? Ni minsan hindi nga kita naging girlfriend. Ni minsan hindi ako nanligaw sa'yo. Dahil si Talia ang mahal ko. At wala akong ibang gusto kung hindi siya lang. Pero paano ako, Lindon? Mahal din kita mula pa noon. Mahal na kita. Palagi akong nasa tabi mo tuwing may kailangan ka at katulong mo ako. Pero bakit hindi mo pa rin ako nakukuhang mahalin? I love you. I love you so much. Humahagulgol na ani ni Rina sa binata. Napahilamos si Lindon sa mukha niya habang nakatingin sa kasamang babae. Mahal din naman kita, Rina. Pero bilang kaibigan at kapatid lang. Ni minsan, hindi sumagi sa isip kong ligawan ka. Dahil naniniwala ako na may tamang tao na nakalaan para sa akin. At alam ko na kung sino siya. No, Lindon. Sa akin ka lang dapat na ma-inlove at hindi sa kahit na sino. Sigaw ni Rina. Tuluyan ng hindi na kontrol ni Rina ang emosyon niya. Kaya gano'n na lang naging ugali niya. Sumakay sa kotse si Lindon. Ganoon din si Rina. Idiniretso ni Lindon ang dalaga sa bahay nila at umalis din siya kaagad. Hindi ko naman alam na ganito pala ito kasakit. Ngayon pa nga lang ako nagmahal pero kaagad ding nasaktan. Wala nga talaga siguro akong karapatan para magmahal. Mahinang ani ni Talia sa kaibigan. Niyakap na lang ni Danica ang kaibigan para kahit papaano ay maibsan ng sakit na nararamdaman nito. Mula ng gabing yun ay lumipad ang magkaibigan pauwi sa Maynila. Mabuti naman at naisip mo pang umuwi rito. Kararating pa lang ni Talia sa kanila pero nag-uumpisa na naman ang kanyang ina. Ma'am, pagod po ako sa biyahe kaya please, kung maaari ay bukas mo na ako sermonan. Gusto ko lang munang matulog. Mahinahon na ani ni Talia sa ina. Kaagad naman naramdaman ni Alexa ang lungkot sa boses ng anak. Habang sa Davao ay nakailang balik na si Lindon sa bahay ng lola ni Danica para tanungin kung saan na si Talia. Pero ang matanda ay hindi pa rin nagsasalita. Kilala nito si Lindon pero mas naaawa siya kay Talia.
Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para magkita kayong muli ni Talia. Mahinahon na sabi ng matanda. Naging close na ang dalawa dahil sa palagiang pagbabalik-balik ni Lyndon sa bahay nito. Pero kung gusto mo talaga siyang makita, bibigyan kita ng address sa bahay nila Danica. Pero ipangako mo muna sa akin na hindi mo na ulit sasaktan si Talia. Napakabuti niyang bata. Wala akong masabi sa kanya. Kahit hindi ko siya apo ay nire-respeto at pinapakita niya sa akin ang paggalang niya. Kaya sa loob ng 1 buwan ay napamahal na ako sa batang yon. Matapos maibigay kay Lyndon ang address si Danica, ay kaagad nang nag-impake siya ng gamit para lumuwas ng Maynila. Lyndon, saan ka pupunta? Si Rina yun kararating lang sa bahay niya. What are you doing here? May bahid pa rin ng galit ang boses nito. Lyndon, gusto lang kasi kitang makausap please. Mag-usap muna tayo. Pagmamakaawa ni Rina. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis. Tinalikuran na ng binata ang dalaga at kaagad na sumakay ng kotse. I hate you, Lyndon. I hate you. Galit na sigaw ni Rina nang iwan siya ng binata sa mismong bahay nito. Mabilis lang na lumipas sa mga oras. Nasa Maynila na si Lyndon at kasalukuyan na siyang nasa bago niyang bili na kondo. Nilagay niya lang doon ang mga gamit niya at umalis din siya kaagad. Habang masaya na nagtatawanan ng magkaibigan sa hapagkainan ay bigla nilang may kumatok sa pinto. Ako nang magbubukas, ma. Hindi na anak, ako na lang at kumain na lang kayo riyan. Pigil ng ina niya sa kanya. Kumain na kayong dalawa dyan at ako nang magbubukas. Tumayo na ang ginang at binuksan ang pinto. Ano ang sa atin, iho? Tanong kaagad ng ginang nang makita ang isang gwapong lalaki ang nasa harapan niya. Magandang araw po. Ito po ba ang bahay ni Danica Di Masala? Magalang na tanong ng binata. Ito nga, iho. Bakit kilala mong anak ko? Kaibigan ka ba niya? Oho, nandyan po ba siya? Gusto ko po sana siyang makausap. Halika, pumasok ka. Kumain ka na ba? Sumabay ka na sa aming kumain. Hindi na po. Busog pa po ako Kakakain ko lang po kasi. Ganun ba? O sige. Hintayin mo na lang si Danica rito at pupuntahan ko siya sa kusina. Maupo ka na lang muna riyan. Salamat ho. Tumalikod na ang ginang habang naglakbay naman sa hindi kalakihang sala nila Danica ang mata ni Lyndon. Bilisan mo nang kumain at may naghihintay sa'yo sa labas. Ikaw ang hinahanap. Kaibigan mo raw siya. Sino raw po? Nagtatakang tanong ni Danica sa ina. Nakalimutan kong itanong pangalan niya Sa tingin ko naman mabait naman yung taong yun. Ano beshi, mauna na muna akong lumabas sa'yo ha. Titignan ko lang kung sinong bisita ko. Tumangulang si Talia sa kaibigan at nagpatuloy na ito sa pagkain. Oh my gosh, ano ginagawa niya rito? Mahinang bulong ni Danica sa sarili. Gusto sana niyang bumalik sa kusina pero nalingunan na siya ni Lyndon. Kaya napatuwid siya ng tayo at dahan-dahan na lumapit sa lalaki. Paano ka nakapunta rito? Sino nagsabi sa'yo kung saan kami nakatira? Kaagad na tanong niya sa binata nang makalapit siya rito. Tinanong ko sa lola mo. Mahinahon na sabi ni Lyndon. Anong kailangan mo? Baka sa boses ni Danica ang inis. Kung pumunta ka rito para tanungin ako kung saan nakatira sila Talia. Sorry, pero wala akong sasabihin. Isa pa, hindi ka na dapat pumunta pa rito dahil tsaka kung hahanapin ka na naman ng girlfriend mo. Kung maaari, layuan mo na si Talia. Walang ano-ano na, sabi ni Danica. Danica, please. Gusto ko lang siyang makausap para makapagpaliwanag ako sa kanya. Pakiusap ng binata sa dalaga. Kalimutan mo na siya, Lyndon. Nananahimik na siya Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Kaya kung pwede, wag mo na siyang guluhin pa. At wag mo nang dagdagan pang nararamdaman niya. Pakiusap din ni Danica sa binata. Sa likod ng pinto ay nakikinig si Talia. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya ng husto nang malaman na may nagmamay-ari na pala kay Lyndon. Siguro ay napamahal na nga siya ng husto dito. Kaya siya nasaktan nang malaman na may girlfriend din pala ito sa maiksing panahon na nakasama niya ito ay mabilis na nagkagusto na siya rito. Bakit hindi mo siya kausapin? Napaigtad si Talia nang magsalita ang ina ni Danica sa likod niya. Sa tingin ko naman ay seryosong lalaking yun sa'yo.
Kita naman sa mga mata niya na seryoso siya sa'yo. At alam ko rin naman na mahal mo siya. Pero may nagmamay-ari na po sa kanya eh. Ayoko pong marinig na sabihin nilang mga agaw ako ng boyfriend. Hindi mo naman siya inagaw, Iha. Kusa siyang lumapit sa'yo. At siya pa ngang naghahanap ng paraan para malaman kung nasan ka. Dahil sa sinabi ng ginang ay napilitan si Talia na lumabas ng kusina para kausapin si Lindon. Magsasalita pa sana si Danica pero napatahimik siya nang makitang kaibigan na papunta na sa kinaroroonan nila. Best, bakit ka naman lumabas? Mahina pa niyang kinurot ang tagiliran ng kaibigan nang makalapit ito sa kanya. Ako nang kakausap sa kanya, Best. Napilitan na umalis si Danica sa sala at pinabayaan ng dalawa na mag-usap. Ano pa bang pinunta mo rito? Baka mamaya lilitaw na naman si Rina. Ayoko ng gulo, Lindon. Gusto ko yung tahimik na buhay. Mahinahon na sabi ni Talia. I'm so sorry about what happened. Baka na lang ni Rina ang lahat ng yon. Huwag ka maniwala sa kanya. Wala kaming relasyon. Paliwanag ni Lindon sa dalaga. Mahina namang natawa si Talia dahil sa narinig. Bakit ka ba nagpapaliwanag? Ano naman ngayon kung may relasyon kayo? Wala namang tayo, di ba? Kaya wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. Mahinahon pa rin na sabi ng dalaga. Dahil mahal kita. Dalawang salita na nagpatigil sa paghinga ni Talia. Gutom ka siguro kaya mo nasabi yan. I'm serious, Miss Robles. Sumeryoso si Lindon. Kaya lihim na napalunok si Talia. I don't waste my time kung walang kwentang gagawin ko, Miss Robles. Seryosong sabi ng binata. Go ahead. Yun na lang ang lumabas sa bibig ni Talia. Rina is not my girlfriend. She's my old friend. At never kaming nagkarelasyon tulad ng iniisip mo. And I'm gonna prove that. Seryoso pa rin ang lalaki. Dahil sa sinabi ni Lindon, unti-unti namang napukaw ang pagtingin niya sa binata. At alam niyang lalaki at lalaki pa yon kung patuloy ng panunuyo ni Lindon sa kanya. Hindi mo alam ang totoong pagkatao ko. Baka pag nalaman mong buong istorya ng buhay ko, ay aayaw ka na sa akin. Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang ay layuan mo na ako. Hindi magandang istorya sa pamilya namin. Kaya huwag ka nang magpatuloy pa. Diretsyong sabi ni Talia. Isa sa dahilan kung bakit ayaw niyang magmahal ay dahil sa istorya ng pamilya niya. Na baka kung malaman ng lalaki ang buong istorya, ay kukutyain at iiwan siya nito. Wala akong pakialam kung anong pamilyang meron ka. Ikaw ang mahalaga sa akin, hindi ang istorya ng buhay mo. Saglit na natigilan si Talia. Hindi niya alam kung anong isasagot niya sa binata. Ma, ano sa tingin mo? Magiging okay na kaya sila? Nakimarites ang dalawa na nasa likod lang ng pinto. Nakatayo at nakikinig sa dalawang nag-uusap. Tumahimik ka muna, nak. Baka marinig tayo para na tayong marites nito eh. Lihim namang napatawa si Danica sa sinabi ng kanyang ina. Matapos mag-usap ng dalawa ay napagkasunduan nila na manliligaw si Lindon sa paraan na alam niya. Pumayag naman si Talia sa gusto ng binata. Alam naman kasi niya sa sarili niyang mahal din niya ito. Kung hindi ka rito nakatira, saan ka ba nakatira? Iyahatid na kita. Bakit? Alam mo bang pasikot-sikot dito sa Maynila? Di ba sa Davao ka lang namamalagi? Dati na ako nakatira rito. Pero nang mamatay ang lolo ko, umuwi ako ng Davao. At doon na namalagi dahil ako na rin ang pinapamahalan ng ospital na pagmamayari ng pamilya namin. Mahabang paliwanag ng binata. Okay. Magpapaalam lang ako saglit kila tita at Danica. Uuwi na ako. Sabay na tayo para makapagpaalam na rin ako sa kanila. Hindi pa man nakatayo ang dalawa ay lumabas na ng kusina ang mag-ina. At pumunta sa sala kung saan ang dalawa. Tita, uuwi na muna po ako. Salamat sa pagkain. Best. Walang anuman, Iha. Pasyal ka ulit dito pag may oras ka, ha? Opo, tita. Nagpaalam na rin si Lindon sa mag-ina at sabay na silang lumabas ng bahay. Pinagbuksan ni Lindon sa front seat si Talia. Matapos makapasok ay saka siya umikot sa driver's seat. Pagdating sa isang malaking bahay, ay automatic na bumukas ang pinto ng gate. Napahanga naman si Lindon sa nakita niya. Mayaman din naman sila pero hindi ganoon ang kanilang gate. Is this your house? Mahinang tanong ni Lindon sa dalaga. Sa lola kong bahay na ito. Alika, pasok ka.
Walang alinlangan na pumasok si Lyndon kasama si Talia. Old modern ng naturang bahay pero pagpasok mo sa loob, sobrang ganda at linis nito na parang takot ang alikabok na dumapo sa sahig. Sa sala, nakaupo ang isang matanda habang nakangiti na nakatingin kay Talia. "Oh, apo, mabuti naman at dinalaw mo ko rito. Sobrang namimiss na kita. Kamusta ka na at sino itong kasama mo?" "Namiss din kita, Lola. Ito po pala si Lyndon. Lyndon, siya naman ang lola ko." Iba talagang maglaro ang tadhana, ano? Naaalala mo pa bang sinabi ko noon sa'yo sa party ng lolo mo, iho? Nakangiting tanong ng matanda. "Wait lang la, magkakilala po kayo?" Nagtatakang tanong ni Talia. "Of course, apo. Siya lang naman ang lalaking sinabihan ko na gusto kong maging asawa mo." Natatawang sabi ng matanda sa apo niya. Napangiti na lang si Lyndon sa narinig, habang si Talia ay ramdamang pag-init ng pisngi dahil sa narinig. "What a coincidence." Mahinang ani ni Lyndon. "So paano kayong nagkakilala ng apo ko, iho? Alam mo na ba ang buong istorya ng buhay ng apo ko?" "Wala po akong pakialam sa buhay niya, la. Dahil siya lang ay sapat na sa akin." Napangiti ang matanda dahil sa narinig. Nagdagal pa ng ilang oras si Lyndon sa bahay ng lola ni Talia. At hindi lang ang sa kanilang napag-usapan nila, kung hindi pati na rin ang negosyo ng mga ito. Nagdaan pa ang mga araw. Halos araw-araw nang dumadalaw si Lyndon sa bahay ng matanda dahil nandoon si Talia, hanggang sa sinagot na nga ito ng dalaga. "Oh my goodness, thank you my lady." Mahinang bulong ni Lyndon sa tenga ni Talia habang yakap ito. Napangiti naman si Talia sa ginawa ng binata. Matapos sagutin ay dinala ni Talia ang nobyo sa bahay ng kanyang ina at ipinakilala ito bilang boyfriend niya. "Boyfriend ka ni Talia? Alam mo ba na nasa rehas ang kanyang ama dahil nakapatay ito ng tao?" "Ma!" Sita ni Talia sa kanyang ina. "At alam mo bang baliw na ngayon ang kanyang ama dahil sa ginawa nitong krimen? Sa tingin mo ba ay matatanggap ng pamilya mo ang nobya mo na may lahing baliw?" Walang alinlangan na sabi ni Alexa sa binata. "Ma, please naman. Nasa hapagkainan tayo. Please lang." Pakiusap ni Talia sa ina. "Bakit? Mabuti na yung malaman niyang totoo tungkol sa pagkatao mo at sa pamilya natin. Para ngayon pa lang, pwede na siyang umatras." "Mahal ko ho ang anak niyo, ma'am. Kung ano man ang nangyari sa pamilya niyo, labas na ako ron. Walang ibang importante sa akin kung hindi ang anak niyo. At handa akong pakasalan siya." Walang alinlangan na sabi ni Lyndon sa ina ng dalaga. "Talaga ba? Pues patunayan mo. Dahil kung hindi mo magagawa yan, sisiguraduhin ko sa iyong hindi mo na siya makikita pa." Sabay tayo ni Alexa sa upuan at lumabas na ng kusina. Malakas naman na buntong hininga ang pinakawalan ni Talia bago siya nagsalita. "Pasensya ka na sa sinabi ni Mami. Talagang ganyan siya pag nalaman niyang may gustong maging girlfriend ako. Huwag mong intindihin ang sinabi niya sa'yo. Patutunayan ko sa kanya na iba ako sa kanila. Kaya tototohanin kong pakakasalan kita." Hindi naman nakasagot si Talia sa sinabi ng binata. "Lyndon, nagbibiro lang si Mami." Tarantang sabi ni Talia. "Why? Ayaw mo bang magpakasal sa akin?" Nang hindi sumagot si Talia ay napabuntong hininga na lang si Lyndon. "Okay, bibigyan kita ng 1 week para pag-isipan ang tungkol sa sinabi ko. Mahal na mahal kita kaya umaasa kong pupunta ka sa sasabihin kong lugar." Dahil walang nakuhang sagot ay laglag ang balikat ni Lyndon na nagpaalam sa nobya at umalis na. Pagkaalis ng binata ay saka palang nagsilandasan ng mga luha ni Talia. Hindi niya alam kung saan siya nasasaktan at hindi niya alam kung anong gagawin. Sa ikalawang pagkakataon ay kailangan na namang mamili ni Talia sa pagitan ng mami niya at kay Lyndon. Alam ni Talia na seryoso ang kanyang ina sa sinabi nito at kung magkataon ay hindi na niya makikita pang lalaki. "Na-miss mo?" Nagulat si Talia nang biglang magsalita ang kanyang stepfather sa kanyang likuran. "Ikaw po pala, pasensya na po't nagulat lang ako." Hinging paumanhin ni Talia sa stepfather niya. "Walang anuman, iha. Mag-iisang linggo na ngayon. 'Di ba ngayon ang huling araw na binigay ni Lyndon sa'yo?" Sabi ni Ramon sa stepdaughter niya.
Mahinang tumango si Talia kay Ramon habang nasa malayo pa rin ang tingin niya. Mahal mo ba siya? Kaagad na natigilan si Talia sa tanong ng stepfather niya. Mahal ko nga ba talaga siya? Kung mahal ko siya, paano kung natitiis na hindi siya makita? Tanong ni Talia sa sarili niya. At nang tumango siya sa kanyang stepfather ay ngumiti ito ng malapad sa kanya. Puntahan mo na siya. Hindi mo naman kailangan mamili sa kanilang dalawa. Alam kong pareho mo silang mahal. Pero payo ko lang sa'yo, piliin mo kung anong idinidikta ng puso mo. Kung saan ka magiging masaya. Alam kong magiging masaya na rin ang iyong ina. Ipaglaban mo siya kaya puntahan mo na siya habang may oras ka pa. Maraming salamat po, Tito. Walang anuman, Iha. Bilisan mo na at baka mahuli ka na. Mabilis na tinakbo ni Talia ang kwarto niya. At mabilis na naligo at nagbihis. Hindi na siya nag-abala pang maglagay ng lipstick. Nagsuklay lamang siya at mabilis na lumabas ng kwarto niya. Ano? Darating pa kaya siya? Sa tingin ko hindi na siya darating pa. Sabi ni Joshua sa kaibigan niya na kanina pa nagpapalakad-lakad. Nagdaan pa ang isang oras. Wala pa ring Talia ang dumarating. Nawala na ng pag-asa si Lindo na darating pang dalaga. Kaya nilabas na niya ang maleta niya para tuluyan ng umalis ng Maynila. Pinagmasdan muna niya ang kanyang kondo bago nagpaalam kay Joshua na aalis na siya. Habang si Talia naman ay minamadali na ang driver at dahil hapon na ay traffic na sa daan. Kaya mas lalo pang natagalan si Talia sa daan. Nandito na po tayo, ma'am. Sabi ng driver kaya mabilis na lumabas ng taxi si Talia. At kaagad na tumakbo papasok sana sa loob. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakapasok nang makasalubong niya si Joshua. Oh, Tali, akala ko hindi ka na darating. Gulat na tanong ni Joshua nang makita niyang dalaga. Si Lindon, nasa na siya? Kaagad na tanong niya sa binata. Mahabol mo pa siya, papunta na siya ngayon sa Italy. What? Huwag ka nang magwat, halika na para mahabol natin siya. Tagal mo kasi, kanina pa yung naghihintay sa'yo. Reklamo din ni Joshua. Bakit ba kasi niya naisipan na sa Italy pupunta? Inis at kabang nararamdaman ni Talia. Naiinis siya kung bakit hindi hinintay ng lalaki kung kailan siya darating. At kaba na baka hindi na niya ito maabutan pa at tuluyan na itong makalipad ng Pilipinas. Sa airport ay tinawag na ang flight ni Lindon. Kasama ng ibang mga pasahero ay nakapila na rin siya para pumasok na sa eroplano. Bilisan mo, Joshua, 5 minutes na lang hindi na natin siya maabutan pa. Panay ang tingin ni Talia sa suot niyang relo. Tali naman, baka madisgrasya naman tayo pag ginawa kong sinasabi mo eh. Ayoko pang mamatay. Sira ka talaga. Nang makarating sa airport ay mabilis na lumabas ng sasakyan si Talia at hinagilap si Lindon. Pero nakailang libot na siya. Hindi pa rin niya nakikita ang lalaki. Miss, bawal ka pong pumasok rito pag wala kang tiket. Sita sa kanya ng guard. Kuya, may hahanapin lang ako sa loob. Baka hindi pa siya nakakapasok sa eroplano eh. Ilang minuto nang nagsarado ang eroplano na aalis ngayon. At ang susunod na eroplano nga alis ay mamaya pa. Nangihina siyang umupo sa upuan at lalo pa siyang nanghina nang marinig ang pag-announce na paalis ng eroplanong sinasakyan ni Lindon. Hindi na napigilan pa ni Tali ang mga luha na nagsibagsakan na. Talia, tama na yan. Wala na tayong magagawa. Wala na siya kaya alika na. Umuwi na tayo sa bahay. Sabay sa pagtayo niya ang paglipad ng eroplano sa himpapawid kung nasa saan si Lindon. Ako bang hinahanap mo, miss? Hindi nakagalaw kaagad si Talia sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran niya na hilam sa luha ang mga mata. Doon niya nakita ang lalaking nakangiti sa kanya habang papalapit sa kanya. Nang makalapit na ito ay walang alinlangan na niyakap niya ito ng mahigpit at doon umiyak sa dibdib ng lalaki. Shh! Tahan na, nandito lang naman ako. Natatawang sabi ni Lindon. Kaagad namang nag-init ang mukha ni Talia dahil sa hiya. Kaya naman pinagsusuntok niya sa dibdib si Lindon na tinawanan lang ng binata. Walang hiya ka, pinaiyak mo pa ako. Akala ko nakaalis ka na talaga ng tuluyan eh. Inis na sabi ni Talia. Magagawa ko ba naman yun sobrang mahal kita? Ngayon ko napatunayan na mahal pala talaga kita. I love you, may Talia.
Niyakap ng mahigpit ni Lyndon si Talia at siniil ito ng halik na puno ng pagmamahal. Palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa. Huli na nang makita nilang may mga nakakuha na sa kanilang mga pictures. Viral kinabukasan ang picture ng dalawa na hindi nakaligtas sa paningin ng ina ni Talia. Suportahan mo ang anak mo. Alam kong mahal mo siya. Ipakita mo naman sa kanyang totoong ikaw. At alam kong maiintindihan niya kung bakit nagkakaganyan ka. Payo ni Ramon sa asawa niya. Bumuntong hininga lang si Alexa habang nakasandal sa dibdib ng asawa niya na nakaupo sa sala. Sigurado ka na ba? Hindi ka na ba atras? Wala nang atrasan to. Harapin natin si mami na magkasama. Nakangiting sabi ni Talia na sinang-ayunan naman ni Lyndon. Ano pa bang magagawa ko? Ipinakita niyo na sa publiko ang tungkol sa inyo. Kaya pinapayagan ko na kayong dalawa na magdesisyon. Kung ano man ang mapagkasundoan nyo, ay doon na rin ako. At anak, patawarin mo si mami kung naging mahigpit man ako sa'yo. Mahal na mahal lang kita. At ayoko matulad ka sa akin noon na nagpadalos-dalos lang ng desisyon. Kaya naging ganito ang buhay ko. Mabilis na niyakap siya ng ina. Yakap na matagal na niyang hindi nagagawa dito. Nakangiti naman si Ramon at Lyndon na makitang mag-ina na nagkaayos na. Kailan kayo magpapakasal? Tanong ni Alexa sa anak at kay Lyndon. Sa lalong madaling panahon po, tita. Sagot ni Lyndon. Pero bago yan, mami, gusto ko munang makita at makausap si daddy. Kung okay lang po sa inyo. Ikaw ang bahala, anak. Thank you, ma'am. Niyakap ni Talia ang ina dahil sa saya. Matagal ng panahon na hindi niya nadadalaw ang ama sa mental hospital. Kaya kasama si Lyndon ay pumunta sila ng ospital. Dad, kamusta na po kayo? Namiss kita, Dad. Umiiyak na sabi ni Talia. Alam mo, Dad, ikakasal ng anak mo at kasama ko po siya ngayon. Anak, Tali. Mabilis na nagsilaglagan ang mga luha ni Tali nang marinig ang pagsambit ng ama sa pangalan niya. Dad, okay ka na. Probably kasi nakilala mo na po ako eh. Oo, ikaw ang Tali ko, ang prinsesa ng daddy. Mas lalo pang napahagulgol si Tali dahil sa narinig. Dad, magpagaling ka ha. Huwag kang mag-alala. Palagi na kitang dadalawin dito. Nakangiti niyang anis sa kanyang ama. Ngumiti rin ang ama ni Talia sa kanya na siyang nagpasakit palalo sa dibdib niya. Hapon na nang magpaalam sila Talia na uuwi na sila. Babalik ako, Dad. Pangako po. Tuluyan ang umalis ang dalawa at dumiretso sila sa bahay ng lola ni Talia para doon pag-usapan ng kanilang kasal. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na ang pinakahihintay ni Talia at Lyndon. Sobrang ganda mo, anak, sa suot mong gown. Salamat, ma'am. Mana lang po talaga ako sa inyo. Nakangiting ani ng anak. Pasensya ka na kung hindi ang daddy mong maghahatid sa'yo ngayon, ha? Naiintindihan ko naman po, mami. Huwag po kayong mag-alala. Nagyakapan munang mag-ina bago na unang umalis ng kwarto, si Alexa. Bro, relax. Darating yun, mahaba pang oras oh. Natatawang sabi ni Joshua. Pag ikaw ang ikakasal sa susunod, siguradong higit pa sa nararamdaman ko ang mararamdaman mo. Paninigurado ni Lyndon sa kaibigan niya. Dumating sa tamang oras si Talia sa simbahan, kasama ang ina at stepfather niya. Nakasuot ito ng napakagandang gown. Habang naglalakad ito papasok ay natuon sa kanyang tingin ng lahat ng mga bisita. Alagaan mong anak ko, iho. Ayokong maririnig na nasasaktan siya ng dahil sa'yo. Makakaasa po kayo, tita mom. Nakangiting sabi ni Lyndon na tinanguan naman ng ina ni Talia. Niyakap muna ni Alexa ang anak bago tinungo ang upuan na nakalaan sa kanya. Mahaba ang seremonya ng kasal nila Talia, pero sa I do pa rin ang ending nila. Maingay na palakpakan ang nagpatigil sa halikan ng dalawa sa loob ng simbahan. Congratulations, anak, iho! Bati ni Alexa sa dalawa. Thank you, mommy! Sabay na sabi ni Talia at Lyndon. Wala ang magulang ni Lyndon sa kasal niya dahil sa problema ng ina niya sa magulang nito sa Australia. Naiintindihan naman niya ang ina.
Habang ang lola naman ni Talia ay hindi rin nakadalo dahil nanghihina rin ito. Are you happy? Nakayakap na si Lyndon sa asawa habang nasa harap ito ng salamin. Of course! Sino ba naman ang hindi magiging happy kung ang gusto kong maging destiny ay asawa ko na ngayon? Nakangiting ani ni Talia. Really? Manghang tanong ni Lyndon. Yup, and thank you dahil binigay ka ng Diyos sa akin. At salamat din sa kanya dahil ikaw ang naging destiny ko. Pinaharap ni Lyndon sa kanya ang asawa at ginawaran ng halik na puno ng pagmamahal at pag-iingat. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging buwan. Love, I'm here. Where are you? Tawag ni Lyndon sa asawa niya. Love, andito ka na pala. Humalik muna si Lyndon sa labi ng asawa bago niya ibinigay ang bulaklak na dala niya rito. Thank you, love. Nakangiting niyakap ni Talia ang asawa at sumandal sa dibdib ng asawa. Malambing yata ang asawa ko ngayon ah. Ano bang meron? Nakangiting tanong ni Lyndon. Love? I'm pregnant. Saglit na natigilan ng mapagtanto ang sinabi ng asawa. Kaagad na nailayo niya ang asawa sa kanya at tinitigan ito ng mabuti. Are you serious? Paninigurado niya rito nang tumango ang asawa. Ay kaagad na binuhat niya si Talia at masayang inikot-ikot ito. Hey, dahan-dahan naman. Baka mapano yung anak natin. Natatawang sabi ni Talia. Nang marinig ang sinabi ng asawa, ay kaagad na tumigil si Lyndon sa kakaikot sa kanya at pinaupo siya sa upuan. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Lalo pa ako magsisika para sa kinabukasan na magiging mga anak natin. Nakangiting ani ni Lyndon. Ops, ano yung mga sinasabi mo? Bakit? Ilan bang anak na gusto mo? Kung ako ang masusunod, gusto ko ng maraming anak. Kaya ko naman silang buhayin pero ikaw lang ang iniisip ko. Kung ilan lang ang kaya mo, okay na rin sa akin. Basta makita ko lang na nasa maayos ang kalagayan mo. Madamdami na sabi ni Lyndon. Kaya mahal na mahal kita eh. Yumakap ulit si Talia sa asawa niya. At sa pagkakataon na yun ay namalayan na lang niyang nakalapat na sa malambot nilang kama ang likod niya. At sabay nilang pinagsaluhan ang ligayang gawa ng kanilang pagmamahalan. Sa paglipas ng mga araw, naging linggo at mga buwan, iniluwal ni Talia ang isang batang babae at pinangalanan nila itong Samara. Sobrang sayang nararamdaman ng mag-asawa nang makita ang mukha ng at sa kanila na rin ito tumira. Ayaw pa sana ng daddy ni Talia pero hindi pumayag si Talia. Kaya ang ending, naging yayo ang daddy niya sa anak nila. Lalo pa at si Talia nang nagpapatakbo sa muntik ng malunod na kumpanya ng ama niya. Ayaw na rin kasing bumalik ng ama niya sa pagiging CEO. Baka raw kasi maraming kasosyo nila ang aalis pag nalaman na galing siya sa mental hospital. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos. May asawa na akong gwapo at maalaga at mapagmahal. May cute na anak at kasama ko ng pinakamamahal kong daddy. Nakangiting ani ni Talia. At nandito lang ako para samahan ka sa laban ng buhay. Karamay mo ko palagi. Mahal na mahal kita. And you are my destiny, my life, and my forever. I love you. I love you more, love. Wakas.